Habang nakatingin nga sa tangkay ang ating bida ay napapaisip ito, dahil ayon sa alamat ay nananatili o nag-rest lang ang mga phoenix sa Firmiana simplex o Chinese parasol tree, at dahil nga sa pumasok ang phoenix dito ay malamang daw na tangkay ito ng parasol tree. Gayunpaman ay hindi naman niya ito alam gamitin at kahit anong gawin niya ay hindi nag-react ang phoenix sa loob nito, at mukhang ayaw nga daw sumunod sa kanya ng phoenix dahil sinabi niyang ebebenta sa phoenix ang mga spiritual tool na angkop sa kanya. Pero biglang nagpapansin ang Wheel of Fire ng ating bida at naglabas ito ng enerhiya patungo sa tangkay ng parasol, at ilang sandali pa ay lumabas ang phoenix kung saan sumisigaw ito dahil sa matinding sakit na kanyang nararamdaman. At dahil nga sa pumapalupot ang enerhiya mula sa Wheel of Fire niya ay iniisip ng ating bida na tila nagbabago ito ng kulay. Patuloy naman ang pagsigaw ng phoenix hanggang sa tuluyan itong lumiit dahil sa matinding pagpaulupat ng purple na enerhiya sa kanya, hanggang sa unti-unti itong nagliwanag dahilan upang masilaw maging ang ating bida. Ilang sandali pa ang nakalipas ay naglaho ito mula sa kanyang harapan at bumalik sa loob ng tangkay. Napapaisip nga ito sa kung ano ang nangyari, at di daw kaya dahil sa spoiled siya sa kanyang Wheel of Fire o apoy sa dibdib ay tinulungan siya nito upang turuan ng leksyon ang phoenix at ganap na mapasunod ng ating bida. Matapos nga daw ang lahat ng nangyari ay nag-react na ang tangkay sa kanyang enerhiya, kung saan ay nakikita na din niya ang phoenix sa loob nito at nararamdaman na din ang koneksyon nila tulad ng kay Chaos. Napakapalad nga daw ng ating bida dahil ngayon ay may phoenix na siya at dragon upang tumulong o tulungan siya sa kanyang mga magiging laban. Hanggang sa bigla siyang tinulugan ng phoenix at nakuha pang maghilik. Kaya naman biglang nagmakmak ang ating bida, dahil ang phoenix at dragon niya ay parehas na puro tulog ang ginagawa, ganun na din ang white flame niya na dating Wheel of Fire, hahaha. Muli nga ay napapaisip ang ating bida dahil sa masyado daw siyang madaming magagandang items, alaga at sandata, pero ang masaklap ay hindi naman niya magamit ang mga ito kahit naisin pa niya, tapos may nagagamit man daw siya pero sablay pa at sampal lang ang alam. Halos maiyak na nga ang ating bida habang iniisip na puno ng mga nakakatawang bagay ang mountain seal niya, na tanging Diyos na lang daw ang nakakaalam kung kailan niya magagamit at mapapakinabangan ang mga ito. Gayunpaman ay wala na daw siyang magagawa sa ngayon kundi mag-isip ng bagong pangalan para sa Fire Phoenix niya, dahil pag tinawag daw niya ang Phoenix sa dating pangalan nito ay siguradong magagalit si Tandang Bailey, pero hindi naman niya sinabi ang dati o kasalukuyang pangalan ng Phoenix. Hanggang sa naisip na lang niyang pangalanan ng Phoenix bilang si Fireworks dahil mukhang bagay naman daw ito sa pangalan ni Chaos. Matapos nga niyang bigyan ng pangalan si Fireworks ay biglang nagising ang mga ito sa loob ng kanyang seal kaya naman nagtataka ang ating bida. At nang silipin nga niya ang mga ito ay lalo siyang nagtaka dahil ang lahat ng mga spiritual tool niya ay nakapalibot sa tangkay, tila bagong silang nasanggol daw itong pinapalibutan at tinitignan ng kanyang mga magulang o kamag-anak. Nang pinasok nga niya ang kanyang consciousness sa seal ay inabutan niya ang gourd na naglalabas ng enerhiya patungo sa tangkay. Kaya napapaisip ang ating bida kung bakit biglang napaka-aktibo nito, dahil mula nga daw nang gamitin niya ang gourd bilang panangga sa kidlat o kaparusahan ng langit ay hindi siya pinapansin ng gourd. Dahilan upang muling isipin ng ating bida kung bakit puro weirdo ang kagamitan niya, at kung ang mga spiritual tool ba na ito ay tulad niya na may kanya-kanyang kalokohan din. Samantala pagbalik niya sa kanilang villa at pagbukas ng pintuan ay may naamoy ito na pamilyar daw sa kanya. At nakita nga niya na kumakain silang lahat ng noodles. Pero tila mali daw ang brand o pangalan ng noodles na kinakain nila, at naalala nga niya na ang tanging Asian na nagtitinda ng mga Asian na pagkain sa lugar na ito ay walang iba kundi si Zhao Yongchen lang. At ang tao nga daw na responsable sa intelligence ng Dragnet sa bansang ito ay nagtitinda pala ng Peking noodles, kaya napapaisip ito kung hindi ba pwedeng magkaroon ng desenteng tauhan ang Dragnet para magtrabaho sa ibang bansa. Pagpasok nga ng ating bida ay napansin siya ni Liu Fan, na agad lumapit sa kanya at tinatanong kung gutom na ba siya at kung gusto niya ng noodles, sabay sinabing pasensya na lang at limitado lang ang binili nila kung saan hindi kasama sa bilang ang ating bida. Iniisip nga ng ating bida na tila pinagmamalaki at iniinggit siya sa noodles, pero kung ganito daw ang nais ni Liu Fan ay hindi naman siya magpapatalo. Mabilis ngang umakyat ang ating bida kung saan ay sinabi pa ni Liu Fan na wag muna sana siyang umalis. Bibigyan naman daw siya ng noodles kaya lang sabaw lang, pero hindi naman niya kailangang magpasalamat at yun lang ang mabibigay niya. Pero bago pa man ito matapos sa kanyang sinasabi ay pinamuka sa kanya na hindi lang siya ang may noodles,
Pahinging mainit na tubig wika nga ng ating bida. At habang nilalagyan niya ng mainit na tubig ang legit na noodles niya ay naglalaway naman ang mga ito sa mabangong amoy ng tunay na master kong noodles umano. Matapos ang ilang sandali ay sila naman ang naiinggit sa legit na noodles ng ating bida, pero iniisip din ng mga ito kung hamster daw ba ang ating bida dahil sa sobrang dami daw ng pagkain na daladala niya. Habang kumakain nga siya ng noodles ay naalala niya ang gabi kung kailan siya na-awaken, dahil nga sa nais lang naman niyang bumili ng noodles noon para kay Xiaoyu, pero nabangga siya ni Manong Driver. Pero kamusta at nasaan na daw kaya si Xiaoyu ngayon? Sabay naisip mag-summon ng spirit gamit ang abilidad ni Jia. Samantala habang nakaluhod nga ang mga kalalakihan sa harap ni Xiaoyu ay unti-unti namang nabubuo ang spirit form ng ating bida, dahilan upang magulat ito at biglang pinabalik si Jia upang hindi makabuo ng spirit form si Shu. Kaya biglang napaisip ang ating bida kung bakit niya pinabalik si Jia, hindi tuloy siya makabuo ng spirit form niya dahilan upang sabihin na nakakatawa ang disenyo ng abilidad na ito, kung saan tila may dalawang switch daw ito at kahit nais niyang bumuo ng spirit form kung hindi papayag o ayaw naman ni Xiaoyu ay wala siyang magagawa. Pero hindi bali na daw at titignan na lang niya ang kanyang system, upang makita na din ang pasok ng negative points kay Xiaoyu nang magka-idea siya sa ginagawa nito. Habang ang lahat ng mga kasama niya at maging si Yishao ay tamang singhut na lang sa mabangong amoy ng legit noodles niya. At tumambad nga sa kanya ang mga banyagang pangalan, kaya bigla itong napaisip muli kung nasaan daw ba si Xiaoyu at kung nag-world tour daw ba siya. Bigla namang lumapit si Yishao sa kanya at tinatanong kung pwede ba niyang mahingi ang isang noodle ng ating bida, na mabilis tinapon ng pinagkainan niya at sinabing hindi pwede, kaya naman tinatanong ni Yishao kung mauubos ba niya ang lahat ng noodles niya. Pero sinabi lang naman ng ating bida na malakas siyang kumain, at gusto din daw niya na magkakaiba ang flavor ng noodles na kinakain niya, sabay tanong kung may problema ba kaya naman natahimik na lang si Yishao. Ilang sandali pa ay bigla nitong inayang umakyat ang ating bida, kung saan ay tinutulak pa nga niya ito kaya napapaisip si Liu Fan sa kung anong gagawin nila. At kung may gagawin daw bang masama si Yishao kay Li Teng dahil napahiya ito at hindi binigyan ng noodles. Kung ugali nga daw ni Yishao ang pagbasehan niya ay hindi malabong mangyari na tamaan si Li Teng at mapag-alitan, kaya naman ipinagdasal na lang nito ang ating bida. Pagpasok nga sa kwarto ay tinawag ng ating bida si Yishao bilang Mr. Li at tinatanong kung ano ang ginagawa niya, pero mabilis lang naman itong lumapit at tinatanong kung siya ba si Lu Shu. Naiiyak nga ito habang nagmamakaawa at humihingi ng tulong upang magkapera dahil walang-wala na daw siya ngayon, habang ang ating bida naman ay napapatanong lang kung paano siya nakilala nito. Iniisip nga ng ating bida kung ganun daw ba talaga siya kaina sa pagtatago o paggamit ng muka ng ibang tao, dahil laging nabibisto o nalalaman ni Yishao na siya ang ating bida kahit pa ibang muka ang gamit niya. Madali lang yan wika naman ito. At dahil nga daw sa mga negotiator sa kanilang grupo o mga kagrupo ni Lu Shu ay nilipat sa Luo City, upang mabagayan ang schedule ng isang importanteng tao sa Luo City. Ang tinutukoy nga niyang importanteng tao sa Luo City ay ang ating bida, dahil siya lang naman daw ang kilala niyang senior member ng Dragnet at Snares na nakatira sa Luo City. Matapos nga din daw umalis ang ating bida sa Luo City ay umalis din ang grupo ng mga negotiator. Isa pa ay sinabi din daw ni Nieting ang lahat sa kanya at kung bakit andito ang ating bida, na iniisip namang si Nieting pala ang nagbunyag ng kanyang pagkatao sabay inalis ang kanyang mask. Pero may pahabol naman si Yishao at hindi nga daw sinabi lahat ni Nieting, hindi din daw sinabi sa kanya kung kaninong muka ang gamit ng ating bida kaya akala niya ay mahihirapan siyang hanapin ito. Pero pagdating daw niya sa villa ay masyado itong nag-aalala. Dahil daw sa parang liwanag sa dilim ang ating bida na nakukuha ang atensyon ng lahat, kaya napaisip naman ng ating bida at parang nakakasakit daw sa kalooban niya ang huling sinabi ni Yishao. Pero bigla naman siyang hinawakan sa kanyang mga balikat, at sinabing pag-usapan na nila ang sadya niya sa ating bida. Kung saan ay bigla itong lumuhad habang umiiyak at humihingi ng tulong kay Shu, masyado nga daw strict sa pera si Nolan K at dahil sa siya at ang kanyang kapatid naman ang nagbisto sa mga tinatago niyan pera, ay kailangan daw panagutan ng ating bida ang pagiging mahirap niya. Paninisi at blackmail nga daw ang ginagawa ni Yishao wika ng ating bida, isa pa ay mahirap gumawa o dumiskarte ng pera sa lugar na ito dahil parang nasa gitna ito ng kawalan, siguradong binabantayan nga din daw siya ni Nolan K kaya mahihirapan siyang gumawa ng kalokohan. Dumikit nga ang mahabang sipon nito sa ating bida, at habang sumisinghut-singhut pa ay sinabi niyang hindi naman nila kailangang lumayo.
dahil malapit lang naman ang headquarters ng EO na pwede nilang pagnakawan. Payag nga daw ito kahit pa maging tagasunod lang siya ng ating bida basta kumita lang siya. At kung partihan nga daw ang usapan ay kahit 10% lang ang mapunta sa kanya, at kung pwede din daw ay itago muna ng ating bida sa kanyang space equipment ang magiging parte niya sa mananakaw nilang kayamanan. Naisip naman ng ating bida na gumagana lang ang utak ni Ye Xiao pag pera na ang pinag-uusapan, at ngayong ang space equipment niya ay nakuha ni Nolan K. Nais niyang ipatago sa ating bida ang mga makukuha niyang kayamanan at tila ginagawa nga daw siyang bangko nito. Malamang nga daw na walang ganang kayamanan ang EO ayon kay Ye Xiao, pero pag hindi siya nakahawak ng pera sa lalong madaling panahon ay malamang daw na mamatay na siya sa heart attack. Iniisip naman ng ating bida na sabihin sanang mag-iisip muna siya ng plano, pero ayaw naman daw tumigil nito sa pag-iyak habang nakahawak sa mga binti niya. Isa pa ay ayaw din daw sanang kalabanin ng harap-harapan ni Shu ang EO. Pero habang tinitignan nito si Ye Xiao ay sinabi ng ating bida na mukhang hindi pa nga daw nakaka-recover si Ye Xiao matapos mawala sa kanya ang black market. Ilang sandali pa ay pumayag din ito sa nais ni Ye Xiao, pero kailangan daw muna nilang maghanda at kumalap ng impormasyon bago nila labanan ang EO. At mabilis nang umalis ang ating bida, kasing bilis ng pagngiti at ningning ng mga mata nito dahil sa pag-aari na daw niya ang mga noodles dahil iniwan na ito ng ating bida. Mabilis nga nitong sinarado ang pintuan, pero mas mabilis na namang nagbago ang mood niya habang yakap ang mga noodles, habang si Nolan K naman ay palabas ng kanyang kwarto at napapabuntong hininga. Dahilan upang hindi nila mapansin ang isa't isa at nagkabanggaan na sila, pero mabilis naman ang naging reaksyon ni Ye Xiao nang makita niya na pabagsak si Nolan K. Mabilis nga niya itong sinalo dahilan upang mamula ang muka ni Nolan K, at nabanggit na lang ang pangalan ni Ye Xiao. Matapos na silang magkalapit ay pinaikit nito ang kanyang mga mata sa pag-aakala na hahalikan siya ni Ye Xiao. Pero hindi at binigay lang sa kanya ang mga noodles, at mabilis na tumakbo habang sinasabi na hindi niya ito binawasan kahit katiting, kaya naman napaisip si Nolan K kung ito ba ang paraan ni Ye Xiao ng pagsabi ng I love you sa kanya. Samantala masyado naman ang tuwa ni Zhao, habang pinapanood ang Season 1, ng recap nating anime. Hanggang sa mapansin niya na naandito ang ating bida at tinatanong kung ano ang nais nito, at nais nga daw niya ng bagong set ng uniform ng EO. Pero muli naman siyang tinanong ni Zhao sa kung ano ang sinasabi niya, dahil sa hindi daw niya ito maunawaan, at kailangan pa nga daw pala ang secret code wika ng ating bida. Kumuha nga ito ng Coke at tinanong kung magkano ito, sabay sabi sa 2.333 na code nila, at sumagot naman si Zhao ng $1 lang. Sabay nang hingi ng paumanhin dahil bilang miyembro ng intelligence network ay kailangan nilang maging maingat sa lahat ng pagkakataon. Baka din daw kasi ibang tao ang nasa harapan niya at nagsuot lang din ng mask tulad ng ating bida. Sige kung yan ang paraan mo upang masiguro ang lahat wika naman ito, sabay nagpasalamat dahil may natutunan daw siya kay Zhao at muling nanghingi ng uniform ng EO. Saglit lang wika naman ito habang ang ating bida ay nauuhaw na daw, at susubukan nga daw niya ang Coke, na naputol ang puller dahil Coke pala ito. Bigla ngang naisip ng ating bida na malamang sa dito din nila nabili ang peking noodles nila, habang si Zhao naman ay tinatanong ang ating bida patungkol sa isang kwento. Pag naputol nga daw ang puller ng mga inken kung saan hindi na niya ito mabubuksan ay isa lang ang ibig sabihin nito, na ang puller ay espesyal na pinili ng Diyos upang magdala ng swerte sa ating bida, isa pa ay pwede niya daw itong gawing singsing o pendant. Pero mukhang makakatikim naman siya ng espesyal na sibat mula sa ating bida pag hindi siya binigyan ng legit na Coke, dahilan upang mataranta si Zhao at sinabing ikukuha na niya ang ating bida. Pag inom nga ng ating bida ay sinabing ito ang tunay na Coke, sabay tanong kung bakit walang hiya ang lahat ng tauhan ng Dragnet na nasa ibang bansa, at tinanong nga din kung paano niya nakukuhang magtinda ng mga peking produkto para lang kumita. Ang sakit mo namang magsalita wika naman ni Zhao, dahil sinabi naman daw ni Nieting kay Zhao na bagay silang maging magkaibigan ng ating bida, dahil madami silang pagkakaparehas sa ugali lalo na ang pagiging mukhang pera. Anong ibig sabihin niya wika naman ng nagagalit nating bida, paninirang puri na nga daw ang mga sinasabi ni Nieting patungkol sa kanya. Habang si Zhao naman ay iniisip na tama si Yutang, dahil mukhang hindi nga daw talaga magkasundo si Shu at Nieting, kaya mas mainam daw kung hindi na lang siya makikialam sa kanila. Ilang sandali pa nga ay tinanong nito ang ating bida kung bakit siya kumuha ng uniform ng EO matapos dumating ni Ye Xiao dito,
Sabay tanong din kung may plano ba ang mga ito at kung may maitutulong ang intelligence network sa kanila. Habang hawak naman ng ating bida ang lalagyan ng uniform ay sinabing hindi na kailangan ang tulong nila, dahil ang gagawin nila ni Yishao ay masyadong mapanganib at ayaw naman niyang madamay ang buong intelligence network. Kaya natahimik si Zhao, at habang paalis ang ating bida ay iniisip nito na silang mga agents ay handang mamatay para sa kanilang bansa anumang oras, dahil nga sa wala daw nakakaalam kung kailan sila makakatanggap ng utos upang magsakripisyo ng kanilang sarili. Wala nga daw silang pagpipilian, at kung may pagkakataon man silang mapahaba ang kanilang buhay, ay wala naman magnanais na mamatay sila kaagad. Matapos nga daw niyang mabalitaan na may bagong leader na hahawak sa overseas affairs nila, ay natakot siya sa pag-aakala na ang bagong leader ay isang brutal at walang pakialam sa buhay ng kanilang mga tauhan o spy, pero ngayong nakikita niya ang ating bida ay mukhang mali daw ang lahat ng inaalala niya. Masyado nga lang daw base si Shu, pero ang importante ay hindi niya tinuturing na sandata ang mga spy, kung saan ay itatapo na lang pag wala ng silbi anumang oras, bagkus daw ay nararamdaman niyang pinapahalagaan ng ating bida ang kanilang kaligtasan at buhay. Bago nga makalabas ang ating bida ay nagpasalamat sa kanya si Zhao sabay tanong kung siya ba ang 9th Dragnet, na pinagkaila naman nito. Ganun ba wika naman ni Zhao na umaasa nga daw na sana ay ang ating bida na ang 9th Dragnet, sabay sinabing mag-ingat na lang siya. Dahilan upang masigawan siya ng ating bida habang tinatanong kung pakana na naman ba ito ni Nieting, at sabihin daw niya kay Nieting na tigil-tigilan na siya patungkol sa 9th Dragnet na usapan, at dahil nga daw sa mga ginawa ni Nieting sa nakaraan ay isang bagay lang ang nais ipaalam ng ating bida sa kanya. At ito nga ay ang lagi niyang hinihintay ang anumang hamon ni Nieting sa kanya. Paglabas nga niya sa tindahan ni Zhao, ay iniisip ng ating bida na ilang beses na niyang sinabi sa kanila na ayaw niyang maging 9th Dragnet dahil sa hindi siya responsable at maaasahan, pero bakit daw kaya ayaw siyang tigilan ni Nieting? Bigla naman niyang natanggap ang isang mensahe kung saan ay sinasabi dito na, 10 taon na ang nakakalipas nang ang pinuno ng mersenaryong EO na si Bennett ay pinatay ang mga nagtatrabaho sa isang factory na pag-aari ng Xinhua Group sa Warzone, dahil sa request ng kaaway nilang kumpanya. Lahat nga daw ng 50 manggagawa mula sa Cathay ay pinatay ni Bennett at walang nakaligtas kahit isa. Pinadalhan nga din siya ng isang file na naglalaman ng mapa ng buong EO headquarters, sabay sinabi na kung balak ng ating bida na wasakin ng EO ay kailangan nilang magtatag ng bagong puwersa o grupo upang pumalit dito sa Africa. Mali nga daw ang pagkakakilala ng ating bida kay Bennett dahil nung una ay iniisip niya na nais lang makasurvive ni Bennett at ng EO, pero madami daw palang ginawa na krimen nito. At dahil din sa pagpatay niya sa mga taga-Cathay, ay siguradong hindi na magtatagal ang buhay niya dahil si Nieting ay hindi papayag na hindi makabawi o mapatay ang sinumang nagdulot ng pighati sa kanyang bansa o kapwa mamamayan ng Cathay. Kung matutuloy nga din daw ang pakikipagtulungan ng Dragnet sa EO ay siguradong magiging tapat lang sila hanggat may napapakinabangan sila sa Dragnet, at siguradong pwede din silang pagtaksilan anumang oras pag nasilaw sila sa pera, dahil nga ang EO ay grupo ng mersenaryo at kriminal. Naisip nga din ng ating bida na malamang umpisa pa lang ay nais na talagang wasakin ni Nieting ang EO at bumuo ng bagong grupo o puwersa upang pumalit sa kanila. At yun din daw marahil ang dahilan kung bakit siya pinadala dito kung saan ay pinasunod pa si Yishao at Nolan Kay. Dahil nga sa plano nila ni Yishao at mga nalaman niya patungkol sa mga krimen ni Bennett ay siguradong magkakaroon daw ng labanan bukas habang nakatingin ito sa base ng EO. Samantala kinabukasan sa EO ay maririnig naman ng malakas na pagtawa mula sa isang B-rank na kaibigan ni Bennett. Masyado nga daw silang maswerte sa pagkakataong ito dahil sa naglaban ng CDF at Forever Bird na nauwi sa pag-atras nila na makuha ang EO. Ang talino mo Bennett, wika nga nito, syempre wika naman ni Bennett, at ngayong wala na nga daw ang CDF at Forever Bird sa South Africa ay wala na din silang dapat alalahanin, kundi hintayin na lang kung sino ang magbibigay ng pinakamataas na offer sa kanila at pagkatapos ay aalis na sila ng South Africa. Sinabi pa nga ng kaibigan ni Bennett na parang kagubatan daw talaga ang mundo ng cultivator, at silang mga mersenaryo ay wala sa posisyon upang labanan ang mga malalaking organisasyon, kaya mas mainam kung aalis na lang sila ng South Africa, tutal ay kaya naman daw mamuhay ng mga tauhan nila sa kahit saang lugar. Dragnet na nga lang daw ang natitirang malaking organisasyon dito sa South Africa ngayon, pero mga bahuhan pa ang representative nila. Kaya pinaplano nito na makipagkasundo kunwari sa kanila sabay patayin ang mga ito pag nakuha na nila ang resource,
pero bigla namang pumasok ang isang tauhan nila at sinabing may masamang balita. Dalawang Asian cultivator nga daw ang namataan sa layong 500 metro mula sa kanilang headquarters at kasalukuyang patungo sa kanila ang mga ito na mukhang nagmula sa dragnet at snares. At habang napapatanong nga si Bennett sa iba pang detalye ay mabilis na lumipad ang dalawang malalaking bato sa kanilang bintana at nagdulot ng pagsabog sa kanilang HQ. Sunod nito ay makikita naman si Nolan Kay at Ye Xiao na nakatayo sa malalaking bato, at habang hinahanap nito sila Bennett ay mabilis na patungo sa kanya ang debris mula sa mga bato. Mabilis din namang tinipon ni Nolan Kay ang enerhiya sa kanyang mga kamay upang wasakin ang malaking bato. Sunod nito ay nakita niya si Bennett at ang kasama nito na plano palang mag-sneak attack at sinabing unahin muna nila ang babae na patayin. Pero mabilis nitong tinawag si Ye Xiao kung saan nakahanda na din ito sa kanyang pag-atake, at sinipa nga ang bato na mabilis ding nagtungo sa direksyon ni Bennett, na pilit namang pinipigilan at sinasangga ito. Matapos nga niyang mapahinto ang bato na sinipa ni Ye Xiao ay tinanong ni Bennett kung tingin daw ba nila ay matatakot siya. At kung yun nga daw ang inaakala nila ay malamang sa nagkakamali sila dahil B-rank din si Bennett. Pero hindi naman nila pinansin ang sinabi ni Bennett at naghanda lang para sa sunod nilang pagsugod, kung saan ay tinapatan ni Bennett si Nolan Kay at si Ye Xiao naman sa kaibigan nito. Habang nakikipagpalitan nga si Nolan Kay ng pag-atake kay Bennett, ay iniisip nito na malamang daw sa mga magagaling na sila sa martial arts bago pa sila na-awaken. Bukod nga daw sa mataas ang physique ni Nolan Kay ay siguradong nakakamatay din ang bawat atake niya, kaya hindi pwedeng mawala sa focus si Bennett na agad namang tumanggap ng malakas na suntok mula kay Nolan Kay. Muli nga ay sinabi ng kaibigan ni Bennett na malalakas ang mga ito, sabay tanong kung dapat pa ba silang magpatuloy sa paglaban sa kanila, at oo naman daw sabay muling sinabi ni Bennett na uunahin nila si Nolan Kay. Inilabas nga nito ang buo niyang lakas at sinabing aatake sila sa hudyat ni Bennett. Ilang sandali pa ay hindi nito pinansin si Ye Xiao at mabilis na nagtungo kay Nolan Kay, habang si Bennett naman ay hinagis ang dalawang bilog na bagay at sinabing tanga lang ang lalaban pa sa kanila, kaya magsama-sama na kayo sa impyerno.